Oof! Yo! Good day guys, nandito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. And ito yung isa sa mga nag-viral no, na pangyayari sa Boss Ironman 2024. Actually, kahapon na-post ko to sa page natin sa Vinsky. Yung Facebook page natin. And kanina may nag-forward sa akin si Kevin. And may iba pa. May dalawa pa. Sabi ko na content ko na yan. Pero hindi ko kasi naipakita itong video na to. So, na-mention ko na siya. I mean, kahapon. Pero ito, mas maganda yung makita natin. And mabasa rin natin yung comment ng ibang mga ano natin. Pero panoorin muna natin. Kung wala kang pakialam sa buhay ko, ako mahal ko ang buhay ko. Yun yung sinasabi niya. So, etong part na to, alam na natin kung ano talaga yung nangyari. Posibleng itong nakakulay itim ay usually naman may mga ano yan may mga convoy na papatabihin nila yung mga tao. Posibleng itong nakaitim na to, pwedeng humaharang siya sa dinadaanan ng mga rider. No? Pwedeng doon nagsimula itong gulo na to. Tapos isang mapapansin nyo dito, itong naka-orange, no? Siya yung kalmante na umaawat. Kalmado, yun kalmado, na umaawat, no? Uy, kaginawan! Nakita nyo? Pinipigilan niya pa yung isang mas malaking rider, si Boy Tangkad, na pumunta dito. Although, pag minsan yung ganito na halimbawa i-content natin sila, pwede pa rin tayong mareklamo niyan. Although, hindi ito magti-trigger nun. Bakit? Kasi nakakover yung mga mukha nila. Kung halimbawa sensitive itong mga riders na to, nakakover yung mga mukha nila. Hindi naman sila basta-basta makikilala dyan, no? Unless may pangalan sila dun. Pero masama talaga itong ginawa nila, no? Isa pa, lasing itong nakakulay orange. Pwedeng, may chance na lasing. No? Parang ganun yung nakikita ko or bagong gising. Pwedeng, pwedeng madaling araw na to eh. So, panoorin pa natin. Kita nyo, hinedlock. So, hindi maganda yung ganito. Nang-headlock siya. Oh. Bukod sa merong police doon, naka-uniforme, actually, pwede sila kaagad kasuhan dito, administrative. Bakit? Kasi hindi nila iginalang yung pulis dito. No? And isa pa yung sinakal niya. Kahit ano pang nangyari, kung ano man ang hindi dapat nagkakasakitan ng ganito yung sasakalin mo or something. Makakapinsala ka ng tao nito. Although yung headlock niya pwedeng pero hindi naman ang lalaban itong naka-orange eh. So, mabuti sana kung nanununtok ito. Halimbawa lang, no? Halimbawa lang, inaatake sila. Siguro, may chance pa na sabihin na nag-self-defense sila. O nag-kontra sila ng atake. Pero itong nangyayari na to, napakaraming issue dito. No? And, ang pinagsimulan lang nito ay itong, posibleng itong panghaharang do sa mga riders. Kasi pag minsan hindi mo maiiwasan talaga, may mga makukulit sa kalsada. Although yung ginawa nila dito, pwedeng mag-cause ng it's either kakasuhan sila or pwedeng, kung malalaman ng organizers, ma-disqualify talaga sila dito. And pwedeng hindi na sila pasalin or bigyan sila ng disciplinary action kasi registered sila dun sa event. Aware naman talaga yung Boss Ironman kung saan sila yung nagpapa-event, no? Itong BMW Society of Safe Riders Incorporated.
na sa mga pagkakataong ito dapat yung safety ang inaalala. So may mga ginagawa silang disqualification just in case may mga na-violate yung mga riders. Pero kailangan pa rin talagang kailangan pa rin talaga nating pag-isipan. Halimbawa, hindi ako sila. Pwede pa rin nila pag-isipan kung ano talaga yung pwede pang mailagay na mga rules para maiwasan yung pagsagi. Yung kanina nga yung pinag-usapan namin ni Kevs, no, ni Kevin. Pwede rin kasi na since nakikipag-coordinate naman yung bawat bayan, bakit hindi na lang ilak yung area kung saan dadaan yung mga rider at humanap ng diversion, or pansamantala ilak muna talaga yun at kahit hindi naman ilak yung buong highway, may isang part lang kung saan dun lang talaga dadaan yung mga riders and wala dapat makakapasok ng mga tao dun. Yung hindi kasalamuha ng mga riders yung mga civilian na mga motorista. 'Di ba? And pagkatapos na makadaan, syempre may monitor naman sa checkpoint 'yan. Pagkatapos makadaan ng halimbawa pinakahuling rider na yung nila, pwedeng siguro kada isang rider mayroong GPS. Sasali ka na rin nga lang dyan. Syempre may pera ka dapat. At least mayroon kang tracker. Usually naman sa mga sumasali dyan, may cellphone. Hindi ko alam kung paano yun gagana, pero yun yung isa sa mga pwedeng pagbatayan. Kung ilan yung kasali, kung sino yung pinakahuling log-in sa cellphone, dapat sa cellphone, sa checkpoint, dapat nakikita nila. Pagkatapos maka-log out na pagkatapos maka-log-in and log out na nung rider dun sa checkpoint na yun, i-close na nila yun and pwede na ulit daanan yung mga part kung saan isinara nila yung daan. Para din hindi maranasan itong ganito. Kasi habang nagiging magkasalamuha talaga itong mga bystanders at saka itong mga riders, mga participants ng Boss Ironman, lalong nagkaka-issue. May mga aksidente, may mga ganitong issue na nagkakagulo sila. Okay lang naman na makisalamuha sila sa mga bystanders kung nandun na sila sa checkpoint kasi hindi na sila tumatakbo. Di ba? Pwede naman yan. Yung mga bystanders siguro mag-ipon-ipon dun sa area ng checkpoint and dun pwede nilang makita yung mga motorista. Di ba? Para maiwasan tong ganito. Tuloy na. So yun, basahin natin saglit yung mga ibang nagko-comment, no. Adrian Manalo, what is the real purpose of that event? Ayun, tanong niyo sa organizer. Anong ginagawa ng tangang pulis diyan? Bakit tinanganan niyo? 'Di ba? Display. Sabi niya, physical injury na 'yan, no. Hinimas pa nung pulis yung likod ng bumanat sa lalaki. Although masasabi natin na may mali nga naman si mamang pulis doon, no? Kasi dapat kung sinasaktan na niya itong mga bystanders, nitong mga riders, hindi niya dapat din pinapayagan yun. Kaya nga siya yung tag dito, tagapagpatupad, 'di ba? Patupad na ng katahimikan. Tama ba ako? So, parang ganun siya. Hindi niya dapat pinayagan na saktan o tuloy-tuloy na saktan ng mga riders yung bystanders, yung mga bystanders doon. Kahit pa sabihin na may nangyari doon, hindi pa rin dapat, no? Sabi ng isa, lang yan, inaawat lang, sinaktan pa yung nangaawat. Buti hindi pumalag ang mga tao. Diyan, baka nakuyog pa. Tama rin dito si Baliwag. Baliwag ibalita. Kasi kung halimbawa, yung mga tao ay napikon doon sa mga riders. Halimbawa, maraming magkakaibigan yun. Binanatan mo yung dalawang kaibigan nila. Halimbawa, 10 sila doon. Nabad trip sila doon sa mga riders. Mga mas loko-loko pa doon sa riders. Baka nadali itong dalawang riders. So, mahirap din yung inilalagay sa wala sa lugar yung tapang. Mali din kasi siguro talagang nagpang-abot lang yung init ng ulo. No?
Pwedeng pagodin yung mga riders, pero isa sa masasabi natin, mali pa rin. Diba? Sabi na, may kaya nga sila, number 1 na ang kayabangan. Istorbo lang sa kalsada, yung event na yan, dapat ipatigil na. Sabi niya yun, ni Bonifacio Franco. Dami nyo dyan, ba't di nyo kinuyog? Isa pa yun. Delikado yung mga riders doon. Kung pumalag yung mga tao doon, mga tagalugar nila yan, binubugbog ng riders. Di ba? Ang problema, titindi yung gulo kung mangyayari yun. Pero pwedeng mangyayari na. So, dapat di talaga ilagay sa yung tapang mo. Dapat dyan, kalma lang. No? Public road dyan, hindi nyo nabili ang kalsada. Richard Andrade. Tama siya. Pare-pareho lang namang nakikigamit ng kalsada. No? Unless, ito yung sinasabi ko, dapat ikinlose na nga nila yung kalsada na yun. No? As in, wala nang makakadaan na... Nakikita ko kasi sa ibang part na may mga... Siguro ikinlose naman nila, no? Pero bakit hindi pa rin ganun kahigpit? Pag sa akin bakit ganun? Kung close yung mga kalsada na yun, bakit may mga nakikita ko mga motor na tumatawid-tawid? 'Di ba? Dapat kinokordonan, no? Kaso kailangan mo ng mahabang kordon pag ganun. O 'di ba Jetta nila, bawat bayan may mahabang kordon. No? Since nakikipag-coordinate naman yung mga kaysa naman mapahamak yung mga tao nila diyan, yung mga mamamayan nila. 'Di ba? Although gagastos na naman sila. Nananawagan ako sa mga senador, Tulfo. Ipahinto nyo na yan pa. Isa yan sa mga sinasabi ko. Pag yan si Senator Raffy Tulfo ay nakita ito at may nagreklamo, pwedeng hindi ko naman masasabing patigilin, pero mapapansin. And ewan ko hindi ko alam. Ang iba pinag-usapan ay kung tama bang tumawid yung lalaki at nakukompromiso ang safety ng mga riders dahil may event sila. Ako mas nagtataka kung bakit hindi inaresto ng pulis yung dalawang nanakit na rider. Anong kasalanan ng tumawid? Wala. Anong kasalanan ng riders? Assault to the second degree. Tama. Anong ginagawa ng pulis? Ang dapat parusahan o suspendihin ay yung pulis. Sa bagay, ika nga nila ang batas para sa mga mayayaman lang. Sabi ito ni Sherwin De Castro Reyes. Unang-una, tama ka naman sa sinasabi mo na hindi kasalanan yung tumawid. What if kung halimbawa nga pinapatabi ng mga pulis yung mga tao doon, pero makukulit yung mga tao ito. Diba? Pwedeng ganun. Pwedeng ayun, syempre, normal yun na sasabihin ng mga pulis na wag kayo dyan, may mga dadaan na mga hahawiin nila yun, syempre, may mga dadaan na riders. So, yung kasalanan naman ng riders, assault talaga. Tama naman yun. Yung ginagawa ng police, tolerance yung ginagawa niya sa bawat panig. Pero, para sa akin, mali din nga yung ginawa niya na pinabayaan niya saktan yung mga bystanders. Pero ito, ang batas ay para sa mayayaman lang. Actually, hindi rin. Kasi marami ring mayaman na kukulong Sila na nakabangga, sila pa nanakit. Dapat ipagbawal na yan. Nabangga ba? Hindi ko alam Pwedeng sabi nga may pinanggalingan daw na aksidente May nakikita-kita ako na nagko-comment. Yun nga galit na galit kasi itong mga riders na to dahil nga tingin ko dun sa nangyari na pwedeng naharangan sila sa kalsada, pwedeng may na-aksidente. Although mali pa rin yung ginawa nila. No? And marami pa rin tayo nakita na mapupunan natin na hindi maganda dun sa mga pangyayari. Talagang dapat na-actionan to. Dapat nang maseryosohin ng nagpapa-event at saka ng mga bayan na nakikipag-cooperate kung paano i-manage ng mas maayos itong event na to. Kasi nga, ito yung masasabi natin na pinakamalaking motorcycle challenge sa buong bansa. At nagaganap lang ito sa isang taon, no? So, mas maganda kung iayos yung mga part kung saan hindi man masasabing maiiwasan o mawawala yung aksidente, malilimitahan lang. Ibig sabihin, mapapababa mo sa pinakamaliit na porsyento yung mga pangyayari na ganito, yung mga na-aksidente kasi, 'di ba?
nung nakaraan taon, sobrang dami. May mga namatay din yata. No? So, mas maganda talaga yung mabigyan ito ng mas magandang action o rules mula dun sa mga namumuno. And katulong na rin ng mga pamahalaan na dinadaanan o yung mga munisipyo na dinadaanan ng payment na ito. So yun guys, sana may na-share tayo dito and yun. Ingat kayo. Ito po muli si Daddy Bean. Bye-bye.